Tinalo ng Oklahoma City Thunder mga kabasketball ang San Antonio Spurs sa Game 3 ng Western Conference Finals para makuha ang 2-1 series lead. Despite starting 15 points down mga kabasketball, ang Thunder ay pulled away para sa 15-point win. Ang Thunder bench mga kabasketball ay combined to score ng 76 points sa panalo. 4 na players ang umiscore ng double digit mula sa second unit. Nanguna si Shai Gilgeous-Alexander sa kanyang 26 points at 12 assists, continuing his MVP season. Si Jared McCain mga kabasketball, stole the show sa Thunder bench, umiscore ng 24 na puntos sa 10-for-21 shooting. Ang Oklahoma City ay shooting ng 44.7% from beyond the arc sa panalo. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs na may 26 points sa 8-for-15 shooting. Si Devin Vassell ay umiscore ng 20 points na may 4 na steals. Narito ang tatlong takeaways mga kabasketball mula sa crucial na panalo ng Thunder sa Game 3. 1 mga kabasketball, isang eventful first quarter. To leave it bluntly mga kabasketball, ang Spurs blitzed ang Thunder sa opening 4 minutes ng laro. Ang home team opened sa 15-0 run na showing no mercy for the visitors. It wasn't until the 8 minutes mark na ang isang late shot clock na floater ni Isaiah Hartenstein ay removed the cap off of the Thunder's basket. Ang Thunder ay nag-respond sa isang 15-4 run, mostly with Wembanyama off the floor, to make the game close once again. Behind timely shots mula kay Jalen Williams at once again, si Alex Caruso, ang OKC stormed right back into the contest. Hindi naka-score si Gilgeous-Alexander sa period, ngunit ang kanyang 3 assist ay huge sa bounce back. Trailed ang Thunder ng 5 puntos lamang sa unang break, despite the game looking like it was getting out of hand very quickly. Sa katunayan, naungusan ng Thunder ang Spurs sa 58-36 sa first half, after going down 15, pagpasok sa break na may 7-point advantage. 2. Winning by the bench. Katulad ng unang 2 laro sa serye, pinamunuan ng Oklahoma City ang San Antonio sa bench points category. Umiscore ang Thunder ng 76 points mula sa bench sa Game 3. Without ang star na si Jalen Williams sa buong laro, at si AJ Mitchell, for most of it, kailangan ng Thunder ang bawat bahagi nito. Ito ay isang total effort na may 4 na players mula sa pangalawang unit ng OKC, na nagtala ng double figures sa mga puntos, ngunit sina McCain at Williams stole the show. Ang parehong mga players ay nakapuntos ng kanilang playoff career high. Ang trade deadline acquisition ng Thunder ay may mission to put up every open look he saw in rhythm and succeeded. Nagtala si McCain ng 24 na puntos sa 10-for-21 shooting habang humahawak ng 4 na rebounds, siya ay isang +28. Ang Arkansas alum na si Williams ay naging crucial sa mga unang bahagi ng laro na umiscore ng 14 na puntos sa first half. Nagtapos siya ng 18 puntos at 5 rebounds sa 5-for-6 shooting mula sa 3-point range. Ipinagpatuloy ni Caruso ang kanyang sensational conference finals, umiscore ng 15 puntos sa 3 made triples, nakakuha din ng 2 steals. Muling naging instrumento si Cason Wallace sa panalo, umiscore ng 11 puntos na may 4 na assist at 3 steals. Ang bench ng OKC ay nakatulong sa koponan na ibalik ang series back in its favor. 3. Seeing double. It wasn't easy to find looks para sa back-to-back MVP ng liga, as it never is, ngunit siya pa rin ang nag-step up. Umiscore si Gilgeous-Alexander ng game-high na 26 na puntos at nag-assist sa 12 made shots sa panalo. Nakakita siya ng mga double team sa buong laro, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na makakita ng double-double sa kanyang box score. Ang produkto ng Kentucky ay isang perpektong 12-for-12 from the stripe in the game. Si Gilgeous-Alexander ay generated open looks para sa Thunder sa buong laro na patuloy na nagdadala ng napakalaking impact without scoring his 30-point average. Sa isang crucial game na wala ang isa sa kanilang best players, kailangan ng Thunder ang kanilang MVP to step up. He did once again mga kabasketball.